Welcome now to my YouTube channel at maraming salamat sa mga nanood ng ating video. Now, I think this is one of the most common question na tatanong sa atin. How do I really trade with a higher leverage? No? I think mayroong mga platform na nagbibigay ng mataas na leverage, but mostly ang common is hanggang times 200 leverage lang. Ito lang yung title ko kasi I wanted to prove something sa ating lahat. Hindi mo kailangan na matakot about leverage and you will use leverage to your advantage. Now, meron lang tayong dalawang pag-uusapan ngayon. Dalawang comparisons that we need to tackle into. Number one is isolated versus cross. Number two is low leverage versus high leverage. Mag-start lang muna tayo sa low leverage versus high leverage. No? And gusto kong i-take natin yung opportunity, lalo na sa trading, para malaki yung kita natin at ma-manage ng maayos yung mga risk na iti-take natin. Now, for example, if we are going to trade here at Brief USDT, no, sabihin lang natin, dito tayo nag-trade, no. Gusto natin ngayon mag-trade ng long position and we will put our stop loss below the structural low. Ayan siya. So, we will use our calculator. Ngayon, the question is, ano ba talaga yung need nating ilagay? So, what I did, I developed an Android app na kung saan dito tayo magte-trade ng ating particular capital. Gusto nyo mag-trade, ito yung gagamitin nyo na capital. Now, let's debunk the question between low leverage versus high leverage. For example, if I have $1,000, sabihin lang natin, I wanted to trade 5% of my entire capital. No? So, it means gusto kong matalo lang ng $50 into this particular stop loss level. So, dyan tayo matatalo ng $50. At meron akong capital ngayon na 1,000 USD. So, ano ba yung gagawin natin? No? If I have a low leverage structure na binigay ng platform. So, sabihin natin si platform hanggang times 2 leverage lang yung kaya niyang ibigay. So, the stop loss is 3.13. Stop loss. 3.13. And then yung leverage ko kasi hanggang times 2 lang sa platform na yun. So, ang need nating ilagay is $799. Okay? Ngayon, pag maglalagay tayo dito ng $799 sa trade na to, sa times 2 leverage, ang mangyayari sa atin, matatalo tayo dito ng $50. Ang magiging kita mo na ngayon is dito na. Mananalo ka dito ng $50, 1:1. Pag pupunta siya dito, mananalo ka dyan ng 1:2 naman, mananalo ka dito ng $100 and so on and so forth. So that is the value of this calculator. Pero sobrang laki ng $799, no? Ngayon, bigyan ko kayo ng clear example. Yung talagang magets nyo siya ng maayos. Sabihin natin, dito ka nag-trade sa 1 USDT. Sabihin lang natin, gusto ng perfect entry na. Dito ka nag-enter sa candle na to sa 1 USDT. Nag-short ka. So, 0.82 yung SL mo. Same pa din, gusto natin mag-trade ng $50 loss. $50 risk means matatalo tayo ng $50. And then yung win natin, mananalo tayo ng $100 into this trade. Ay, mananalo tayo ng $50 into this trade. 100 I mean. $100 with 1:2 risk to reward ratio. So 0.82 yung nakalagay dito na SL. And sabi dito, kailangan mo ng margin na $3,000. And let me ask you the question, do you have $3,000? So wala kang $3,000 para mag-enter ng ganitong trade. So anong kailangan mo? You need leverage. Ang leverage is an opportunity for everyone to use para konti na lang yung need mong ilagay. So the more matataasan yung leverage mo, 5 times 5 leverage, sabi niya $1,200. Ngayon, meron ba tayong $1,200? So wala kang $1,200. So anong gagawin mo? Times 25 leverage. $244 na yung need ilagay. So maglalagay ka dito ng $244
sa leverage na times 25 leverage, ang mangyayari sa'yo, matatalo ka pa din ng $50 at mananalo ka ngayon ng $100. So that is how this calculator works. It calculates magkano ba yung need mong ilagay. Now the question is, need ba natin mag high leverage o low leverage? So both meron siyang advantage and disadvantage. Pero I suggest, if you go with high leverage, you need to have a calculator like this one para alam niyo yung magiging entry niyo. So with this calculator, kahit pa saan ko ilagay yung SL ko, i-type ko lang 2.25, my loss would always be $50 pa rin yung loss natin. Kung gagawin ko siyang times 1,000 leverage, sa $2 na trade na to, times 1,000 leverage, my loss will always be $50. Kahit saan ko pa ilagay, dito ko siya ilagay yung SL ko, $50. Yung loss ko, dito ko siya ilagay, $50. Dito ko ilagay, $50 pa rin yung maging loss. Because I have this calculator. Okay? Ganon siya yung purpose ng pagte-trade. Ito. So, ngayon, i-prove ko siya kung tama ba or mali yung calculations natin. No? Meron ako ditong pang proof. Meron ako ditong PNL calculator na isa. Ayan, ipoprove natin kung tama ba siya or mali. So, for example, right here. Sample natin siya ngayon, no? Dito yung SL. Okay, dyan yung SL. Dito yung take profit. Ipoprove ko kung paano ako kumita ng 100 at paano ako matatalo ng $50. So, ano yung capital natin? Our capital is 1,000 USD. We will risk 5% of our capital. My stop loss is 0.82%. 0.82%. My leverage is 25. Ayan. So, need na natin ilagay is 243. So, ngayon, i-prove natin siya. So, dito muna tayo sa margin. Ang margin natin is 243.9. 243.9. Tapos, ang stop loss natin is 0.82. 0.82. Tapos, ang take profit natin is 1.64. 1.64. Tama, di ba? We will lose $50 and then we will win $100. Ngayon, pag na 1:3 yan, 1:3, 2.46, no, i-type ko dito, 2.46 for our take profit. Kumita ako ng $150. Ngayon, what if try natin mag times 10 leverage. Magta times 10 leverage tayo. Risk natin is times 10 leverage. So, need daw natin na margin is 487. I type mo dito, 487 yung entry mo. 0.8. Ang leverage natin is hindi pala. 5% risk, leverage is 10. Order by value is 10. So, ang need daw nating margin is 609. O type mo 609. 609.8. Tapos, ang magiging ang magiging take profit natin is ang SL natin is 0.82 pa din. Ang take profit natin dito is 1.64. 1.64. Still, no? We will lose $50 and our win will be $100. So, ulitin natin. What about mahaba yung SL ko? 2.10. Okay, type ko lang dito. Ang SL natin is 2.10. So, sabi niya, ang margin daw natin ngayon is 238.1. O, ito type mo dito. 238.1. So, yung bago nating SL
2.10. Ang SL mo dito, 2.10. Tapos ang bago nating take profit is 1:2. Dito yung bago nating take profit. 4.20. 4.20. Still, we will lose $50 and our win is $100. So that is how trading should be calculated. It doesn't matter what leverage you are. So let's say, try natin mag times 200 leverage. Our leverage is 200. Order of value is 200. Our stop loss na tight SL lang tayo. 0.82 yung SL natin. So sabi dito, our margin should 30.5. Type mo dito, 30.5 margin. And then, yung SL natin, 0.82. Ang take profit natin is 164. 1.64% movement. Now, the result is the same. You will, nabaliktad. Dito si 164. We will win $100 and our lose is $50. So, ganun siya. That is how risk management should be identified. Now, next, the next topic na i-discuss ko sa inyo ngayon, ang difference ng isolated and cross. Ano ba yung isolated? Ang isolated is na cap siya sa 100%. No? Cap na yan siya. It means hanggang dyan na lang yung limit niya. Pag tumama yung market or yung P&L mo, profit and loss ng negative 100%, that is already a lose. No? So kung nag times 10 leverage ka, ang hanggang kaya lang ibigay sa'yo until your SL, your main SL, is hanggang ano lang. Hanggang dito lang siya sa 10%. Pag natamaan to, ang matatalo sa'yo kung magkano yung nilagay mo na pera. Nakakap siya. Kunwari, kung naglagay ka dito ng $100, ang expected loss sa'yo, if and when matamaan si 10% movement ng market, will always be 10% movement times 10 is equals to 100% P&L. Ayan yung magiging sarado niya. So, ang matatalo sa'yo dito is $100. No? Okay, mag-isolated kasi hindi affected yung original price mo. Kung hindi ka maglalagay ng SL. No? Now, ang idea ng cross margin is for us or for people who trade with high SLs, ng mga matataas na SL. Pero hindi ka dapat mag-trade ng cross without proper calculations. That's why we have a calculator na din-develop ko. I have a calculator for Android and iOS app. And I have also a calculator for Excel file. No? So dito sa isolated and cross, both are good. Depende sa strategy na meron ka. It doesn't matter. It is for your own understanding kung paano mo siya gagamitin. No? Ngayon, kung mag-high leverage ka dito, kung kunwari, magta-times 50 leverage ka, ang movement mo lang na need yan is 2% movement lang. So hanggang dito lang siya dapat. 2% movement hanggang dito lang. Kung times 50 leverage ka with a $100 margin, ang matatalo sa'yo dito is $100. No? Kasi 50 times 2% movement is equals to 100%. So ganyan yung na-cap yung isolated. So hindi ka makapaglaro kasi iba-iba yung SL depende sa current market na meron. So ang gagawin mo, bababaan mo yung leverage mo. Times 20 leverage, 5% movement is equals to 100%. So na-cap lang yan siya sa 100% negative. Kung magta-times 20 ka, hanggang dito lang yan siya dapat. So I have an isolated calculator. Kung gusto mo talaga ng isolated, I have isolated calculator. So for example, gusto ko mag-trade ngayon. Gusto ko matalo lang ako $10. Tapos yung SL ko dito is 1.39. Dito ako matatalo ng $10. So ilalagay natin dito 1.39 movement. So, need ko daw ng 72 leverage. Now, the question is,
Si Sweat USDT ba, meron ba siyang 72 leverage? So wala siyang 72 leverage si Sweat USDT. Ang leverage lang na kayang ibigay ni Sweat USDT is times 12 leverage lang siya. So hindi ka pa din makakapag-trade dito. So need mong i-double to siya, or hindi ko alam kung anong math need mong i-apply just to enter $10 at matatalo ka dito ng $10. So what you need to do is to use this calculator. You have a $1,000 capital and you wanted to lose $10 into this trade. Or sabihin lang natin, no, random na talaga yung capital, mga 736. Eh gusto natin matalo ng $10, maybe 1.2 yan siya. 1.3 risk. Hidden. 1.4 risk. Ayan, matatalo tayo ng $10 sa trade na to with a 1.4 risk. Ngayon, ang leverage na ibibigay ni Sweat is hanggang times 12 lang. Tapos yung stop loss natin is 1.39. 1.39. So need daw nating ilagay is $62. So maglalagay ka dito ng $62 sa Sweat USDT. Target ka 1:1 risk to reward ratio. Nanalo ka din dito ng $10. Pag umabot siya ng 1:2 risk to reward ratio right here, mananalo ka dito ng $20, so on and so forth. So ngayon ipo-prove ko siya kung mali ba yung math natin, no? Prove natin dito. So ano nga yung capital? $1,000. We will risk 1.4. Ayan, tapos ang capital natin is 736, total capital 736. Ang SL natin is 1.39. 1.39. Ang leverage natin is times 12 leverage. Ayan. So matatalo tayo ng $10. Ngayon i-prove natin kung tama ba yung percentage movement ng market. So ngayon ang lalagay natin $61.8. Tapos for example, gumalaw si market, natamaan yung SL natin. 1.39 yung SL natin. Or other way, gumalaw si market, na take profit tayo dito sa movement na 2.77%. Ayun. 1.277 tas 1.13. So matatalo tayo ng $10, mananalo tayo ng $20. Okay, tama yung calculations natin. So leverage is a way for you to enter into the market. At whatever leverage you use, it doesn't matter as long as na-calculated mo siya. Isolated pa yan or crossed. Ang benefit lang kasi ng crossed is hindi mo need na mag-isip kung meron ka bang enough leverage para ma-achieve mo yung kita mo. Hindi ka magiging underpaid sa market kasi tama yung leverage mo. So yun lang guys ang way ng trading. So always keep in mind that trading should be calculated para yung results din is calculated at hindi ka din ma-stress kung bakit malaki yung talo mo at malait panalo mo. So yun yung gusto nating i-remove, yung idea na maliit yung kita mo pero yung talo mo malaki. Kasi mali yung calculations mo at wala kang sinusunod na system on how to calculate margin sizing or position sizing, both forex and cryptocurrency. Maraming salamat.